Nasa ilalim na ng state of calamity ang bayan ng St. Bernard sa Southern Leyte. Kasunod po ng landslide na ikinamatay ng 3 bata. At dahil naman sa pagbaha, under state of calamity na rin ang 2 bayan sa Agusan del Sur. Narito po ang report. Kasabay ng tuloy-tuloy na pamamahagi ng relief goods, ang tulong-tulong din paglilinis sa mga establishmento na nalubog sa baha dito sa St. Bernard, Southern Leyte ng mga residente. Nagdeklara na dito ng state of calamity. Ang ilang taniman, wasak at wala nang babalikan matapos sa mga pagbaha at pagguho nitong linggo. Ang napuruhang barangay Bolod-Bolod, 3 kilometro lang ang layo mula sa barangay Ginsaugon, kung saan daan-daan ang nasawisan na ganap na landslide noong February 2006. Pero ikinagulat pa rin ng lokal na pamahalaan ang panibagong trahedya sa bayan. Ang barangay Bolod-Bolod kasi wala naman sa listahan ng high-risk landslide area sa St. Bernard. Kaya maging si Pangulong Aquino, pinabubusisi ito. St. Bernard again, in Southern Leyte, no? At nirelocate na karamihan, bakit parang in danger pa rin? Today, I asked the SND, as head of the Disaster Risk Reduction Commission, to find out exactly why there were 2 people who died, no, in the same place that in 2006 resulted in over 1,000 casualties. Under state of calamity na rin ang mga bayan ng San Francisco at Esperanza sa Agusan del Sur dahil sa baha, habang partial state of calamity naman sa Butuan City, Agusan del Norte na nalubog din sa tubig. Dahil din sa baha sa Tubod-Lano del Norte kung kaya nahati sa 2 ang bahay na ito. Patay naman ang isang 6 na taong gulang na batang babae matapos siyang tangayin ng tubig. Pero sa ibang binahan lugar, unti-unti na humuhupa ang tubig tulad na sa Zamboanga City. Bahagya na rin kumanda panahon sa Albay kaya sinamantala ito ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council para mag-aerial inspection. Personal ding nag-inspeksyon doon si DPWH Secretary Rogelio Singson. Sa ngayon, halos 400,000 na ang mga residenteng naitalang apektado ng pag-ulan sa Bicol at ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Umabot na sa 15 ang patay habang 4 ang sugatan. Patuloy naman ang pamamahagi ng tulong ng GMA Kapuso Foundation sa mga sinalanta ng kalamidad sa Southern Leyte at Surigao del Sur. Para sa saksi, James Velasquez, Dagula. Tiyak bibilib naman kayo sa isang kababayan nating photographer. Sa ganda kasi ng kanyang mga kuhang litrato, di nyo akalaing halos bulag na pala siya. Narito po ang report. Una sa saksi. Paglagpas ng 2 metro, ganito nakalabo ang tingin ni Randolph sa paligid. Pinanganak kasi siyang bulag ang kanang mata, habang malabo naman ang kanyang kaliwa. Sa ganyang kondisyon, maniniwala ba kayong itong si Randolph ay photographer na siyang kumuha ng mga nakakamanghang litratong ito? It's my passion, I love what I do, and the rest, shooting na. Bali, dinadaan ko sa moves. Dahil disintalas ng sa ibang photographer ang kanyang paningin, major daw ang effort para sa kanya na kumuha ng magandang litrato. Since nearsighted po, kailangan ko siyang lapitan sa medyo blurry po pag afar. So kapag lalapitan ko po siya, ang tendency po, the moment is gone. Pag yun po, so yun po, parang ginagawa ko lang kung ano yung kaya kong gawin. Kwento ni Randolph, paborito niyang kunan ang mga kotse, interior designs, at landscape sceneries. Bata pa lang, pangarap na ni Randolph ang maging car racer. Pero dahil sa kapansanan, sa freelance photography niya ibinaling ang kanyang talento. This is my way naman to have myself be closer to the world of automobiles and racing. Kaya naman laking pasasalamat ni Randolph sa mga umaagapay sa kanya sa patuloy niyang paglilinang ng talento. Maybe ang photography is in his heart. Kaya madali niyang ma-pick up yung mga lecture namin and then he expressed himself very well through the camera. Sabi namin ng misis ko, kahit na may konti kapansanan siya, at least nakaka-cope up with his chosen field. Talagang proud kami dyan kay Randolph. Sa photography, puhunan ang matalas sa paningin. Kaya naman lalong kahanga-hanga na sa laranging ito nahanap ng halos bulag ng si Randolph ang kanyang gustong gawin sa buhay. Know yourself, know your capabilities, know what you can do, know what you cannot do, assess your limitations, and go for it. Never mind what other people would say. Para sa saksi, Mark Zambrano, nag-uulat. Sama-sama natin saksihan. Diet na nauuso sa United Kingdom. Pwede raw kumain ng marami. Balitang hatid, isang liga ng katotohanan. Sa sama-sama nating pagiging saksi.